Hello mga kids! Good morning to all! Good morning everyone! Are you happy today? Yes, because it's Saturday, it's a happy day! Amen! Natatandaan niyo pa ba yung topic natin ng first week? The best gift. O, sino yung nakatanggap dyan ng best gift? Ayan. And second week, last week, ang topic natin is sorry, God. Sino nag-sorry sa kanilang mga kaaway? Taas ang kamay. Yan, umamin na, no? So, dapat wala nang away-away. Bati-bati na lahat, di ba, mga kids? Amen? Para happy si Lord. At ngayon, ang topic natin is Jesus is my King and my Lord. Pero bago yan, mga bata, gusto niyo ba maglaro? Sino gusto ng laro? Taas ang kamay. Yan. May kasama tayong maglalaro ngayon. Kunyari lang, no? May kasama tayong hari. Kasi nga ang topic natin is, Jesus is my King. So, tawagin natin ang ating hari ngayon. Walang iba kundi si King Simon! Tararan! Tadaan! Good morning, kids! Good morning, Teacher Angie! Good morning, mahal na hari. Are you ready sa ating games, mga bata? Wow! So, lahat ng sasabihin ko, dapat susundin nyo, ha? So, pag sinabi kong tayo! Oh! Pag sasabihin kong opo! Opo! Lahat ng mga bata, tayo! Tayo! Raise your hands! Shake, 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 shake. Clap your hands! Wow! Very good! Thank you, mga bata! Thank you, mahal na hari. Salamat po sa inyong time na nakipaglaro sa mga bata. Walang anuman! God bless po. Bye-bye. God bless! Bye-bye! Ayan. So, nag-enjoy ba kayo mga bata? No, this time, dadako na tayo sa ating topic. No? Jesus is my Lord and King. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng Lord? Ang Lord, ibig sabihin, siya ang master. Siya ang masusunod. Amen? Because He is the owner of our life. Siya ang may-ari ng ating buhay. Bakit? Because He died on the cross, kagaya ng kwento ni Ate Blessing noong first week, na He died on the cross para sa'yo. Na imbis ikaw yung i-punish, hindi na. Siya na, tinanggap niya yung lahat ng mga hirap, ng hampas, ng palo, no? Para bigyan kanya ng good health, at saka ng healing. No, lahat ng poverty, kinuha ni Jesus para ma-bless tayo. Sino bang gusto nun? Ayan, even yung mga fears natin, yung mga takot sa dilim, wala na yun. Kinuha na lahat ni Jesus yun. Kaya mga bata, commercial break, no? Huwag tayong manunood ng horror. Alam niyo ba, nung bata pa ako, favorite ko yan, yung mga horror movies. Naku, hindi pala maganda yan. Kasi nakakatakot yan. Kaya yung ibang bata dito, pag madilim na, takot na. O, di ba? Sige nga, sino ang mga takot dyan sa dilim? Yung pag inutusan ng mama bumili ng toyo, kaya suka, ayaw kasi takot sa dilim. Kaya commercial break lang, no? Huwag na kayo manunood ng horror kasi hindi maganda pala yun. Nagre-release siya ng takot, no? Panoorin na lang natin yung makakapagbigay sa atin ng lesson, matututo tayo, o kaya mga masasayang mga palabas. Amen ba? So this time, mga bata, ready na ba kayo na matuto? Bakit tinawag na Lord si Jesus? Ayan, meron akong importanteng sasabihin sa inyo this morning, no? Number 1, He is the Messiah. Ayan, pag sinabing Messiah, ibig sabihin, He is our Savior. Yung pag may problema ka, tatawag ka kay Jesus, tutulungan ka niya. Sinong gusto ng ganon? Yan. Yung nasa danger ka, tapos tatawag ka kay Jesus, tutulungan ka niya. Yun, sinabi ko kanina, ang Lord, He is the owner. Siya ang may pag-aari sa atin. Number 2,
Lordship gives us good future. Okay, mga bata, sabay-sabay nating basahin ang Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ayan. Sino dito yung gusto makatapos ng pag-aaral? Very good. Sino dito yung gustong maging doctor? Nurse? Taas ang kamay. Maging teacher? Wow, very good. Sino gustong maging engineer? Okay, so iba-iba yung gusto natin. Pero alam nyo ba, na gusto talaga ni God na maabot mo yung iyong mga dreams, yung mga plano mo sa buhay. Kaya siya pala ang unang nagpaplano sa atin na maganda. Kaya dapat, mga bata, bawal ang school bukol. Ayan. Ano ibig sabihin? Yung sabi ni Ate Mikael last week, na marami kang oras sa ML, no? Sa paglalaro, sa cellphone. Pero yung assignment mo, no? Last 2 minutes mo na ginagawa. Kaya minsan, bilar na yung iba dyan, o napupuyat na, di ba? Nauuna yung ibang bagay kaysa dun sa importante. Kung gusto pala natin maabot ang ating mga dreams, talagang aayusin natin. Gagalingan mo yung pag-aaral, no? Pa-prioritize mo yung dapat mong gawin. And number 3, Lordship gives us hope. Ayan. Sige, sabi dito sa Romans 15 verse 13, lahat ng marunong magbasa, sabay-sabay tayo. May the God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope, the power of the Holy Spirit. Ayun. Minsan kasi, alam nyo, pagka iniisip mo na, someday gusto kong maging doktor, kaya lang parang wala ng pera si mama, tsaka si papa, o kaya naman, paano ko yung maaabot? Kasi, ganito lang ang buhay namin, no? Pag si Jesus ay nasa puso natin, no? Nagkakaroon tayo ng pag-asa, ng hope, tutulungan kanya maabot mo yung mga pangarap mo, yung mga gusto mo sa buhay. Siguro dito, kahit yung iba sa inyo, bata pa lang, nangangarap na kayo na gusto ko someday makapagpatayo ng magandang bahay para kay papa, kay mama. O, sino nangangarap ng ganyan? Yung someday gusto niya makapasyal sa iba-ibang bansa, no? 'Di ba? Ipapasyal ko si papa at si mama sa ibang bansa. Sasakay kami ng airplane. O, sino dito yung hindi pa nakasakay ng airplane? Taas ang kamay. Yan. O, sino gusto makasakay ng airplane? Wow! Very good, no? Kaya pag naka Jesus tayo, nagkakaroon tayo ng hope. Number 4, Lordship gives us justification. Ayun. Sabi dito sa Romans 3:24. O, sabay-sabay tayo magbasa, mga bata. Yet, God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus, when He freed us from the penalty for our sins. Ayun. Alam nyo ba na lahat ng kasalanan natin, pinatawad na tayo ni Jesus? Ayan. Pero minsan yung mga kalaro natin, palagi nagpapaalala, ikaw kahapon sinuntok mo ako. Yung ganon, di ba? Dapat pag nag-sorry na, forgiven na. O, di ba? Huwag nang i-recall pa yung nakaraan. Kahapon nga, di mo ako binigyan ng bread mo. O, di ba? Kaya pag nag-sorry na, forgiven na. Kaya yung mga kasalanan natin, pinatawad na ni Jesus, no? Kaya pala, forgive and forget pag may nagkasala sa atin. Kasi sasabihin ni Jesus sa God the Father, Father, ayaw mo na yan, pinatawad ko na yan sa mga kasalanan niya. Alam nyo, masarap yung pakiramdam na wala ka ng guilt, no? Kaya sa atin, 100% we are forgiven, no? Kaya, in conclusion mga bata dito sa ating topic, kung si Jesus pala ang King ng life mo, and He is the Lord of your life, talagang mag-uobey ka sa word niya. Kaya itong mga napapakinggan niya every Saturday, hindi lang to dapat napapakinggan, dapat ginagawa nyo. Kung totoo si Jesus ay nasa heart mo, merong pagbabago, no? Alam niyo ba, mayroong mga bata, kahit bata pa, mga makulit na, no?
yung mahilig mang away, mahilig mang bully, no? Kaya, alam niyo ba, chika ko sa inyo, si Ate Jana, yung anak ko, nung bata pa yan, mga 4 years old siya, ayaw niya na kumain ng banana. Kasi binubuli siya ng mga bata, Jana, banana. No? Kaya, nung pinapakain ko siya ng banana, ayaw ko yung kainin. Galit na siya pati sa banana, no? Kaya hindi maganda yun ang bubuli. Amen ba? Siguro yung iba dyan may mga experience na binubuli. Kaya mas maganda magsalita tayo ng good. Huwag kang magsasabi ng pangit, no? Pangit ka. Wala namang pangit. Lahat ng create ni God, beautiful and handsome. Amen ba? So, mga bata, if Jesus is your Lord, mayroong pagbabago sa buhay natin. Halimbawa, dati hindi ka naghugas ng pinggan, ng plato. Tutulong ka na pala kay mama. Amen? Yung mga umaattend dito ng Saturday, no? Yung dating hindi nagwawalis. Naku, lalo na yung hindi nagliligpit ng higaan. Pag-gising pala natin, yan ang una nating gagawin, no? Siyempre, pray muna. Pero pagbangon mo, dapat liligpit yung higaan. Yung una, dapat maayos. Amen ba? At tutulong tayo sa ating mga magulang. Yan yung totoong bata na may Jesus sa puso nila. Maraming salamat, no, sa pakikinig nyo. At sa susunod, I hope na maka-attend kayo ulit. At hindi lang yun, mag-imbita kayo ng iba pang mga friends nyo. Amen ba? Thank you. God bless you.